Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 271 Kabanata 270 Hihintayin kita sa Liangzhou. Ang ikalimang update ay tungkol sa pinuno ng Little Gate of Heaven, kasama ang 4/10. Sa sandaling ito, tila isang panaginip si Liu Jinghong. Ngunit siya ay lubos na nakatitiyak na ang nangyari ay hindi isang panaginip, ngunit katotohanan, dahil ang mga salita ni Jingzi ay umalangaw-ngaw pa rin sa kanyang mga tainga. Dahil ang mga anak ng ikalimang kapatid na babae ang magmamana ng aking titulo. Ang pamagat ay namamana, ibig sabihin, maaari itong maipasa sa sariling mga anak. Bakit kayang magmana ng titulo ng kanyang mga anak? Isa lang ang sagot, anak niya rin. Sa pag-iisip nito, si Liu Jinghong ay natakot at nagulat, at higit sa lahat, hindi pa rin siya makapaniwala. Bagamat may mga bagay siyang palihim na pinag-isipan, pakiramdam niya ay walang saysay ito, at naisip niya na baka hindi ito mangyayari sa buong buhay niya. Dahil napakaraming kadena sa gitna. Ngunit sinabi ito ni Jingzi, at ito ay mas direkta kaysa sa kanyang naisip. Naisip pa niya ang anak. Pinuntahan niya si Jingzi, gustong makita kung ano ang iniisip nito, ngunit nang dumampi ang mga mata niya kay Jingzi matapos mapuno ng lamang ang mga mata nito, hindi na siya makaiwas ng tingin. Ang dalawang tao ay nagkatinginan ng malapitan, at ang kanilang pagnanasa at pagmamahal ay parang apoy sa parang, na agad na nagninangas. Pinulupot ni Jingzi ang kanyang mga braso sa payat at walang buto na baywang ni Liu Jinghong, at pagkatapos ay may kaunting pagsusumikap, si Liu Jinghong ay sumugod sa kanya. Sa susunod na sandali, iniunat niya ang kanyang kamay upang itaas ang kanyang baba, at ang napakarilag na mapupulang labi ay nasa harap mismo ng kanyang mga mata, na nagpatawa sa mga tao. Hindi mapigilan. Napabuntong hininga si Jingzi, mas halata ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, alam ng mga lalaki at babae kung ano ang susunod na mangyayari, at lahat sila ay umaasa na may mangyayari. Nang dahan-daang bumaba ang bibig ni Jingzi, ang huling piraso ng katwiran ni Liu Jinghong ay nag-abot sa kanya ng kamay at idiniin ito sa bibig ni Jingzi. Bibig ni Zir, hindi ito magagawa. Ako, ang kapatid mo. Manipis ang boses at umiiyak. Oo, palagi kang magiging kapatid ko, at hindi lang ikaw ang gusto kong maging kapatid, gusto din kitang maging asawa. Dumating ang ikatlong alon ng Opens iba, at ang depensa ni Liu Jinghong ay gumuho na, ngunit ang damdamin sa kanyang puso ang mga alalahanin ay hindi pa naisasantabi. Kakasali mo lang sa korte bilang isang opisyal, at mayroon kang magagandang prospect sa hinaharap. Kung may mangyari sa amin, ano ang tingin sa iyo ng iyong kamahalan? Ano ang tingin sa iyo ng mga ministrong sibil at militar ng DPRK? Ano ang tingin sa iyo ng mga tao sa mundo? Sister, hindi mo kaya? Hayaan ang mga tao na sandutan ang iyong gulugod. Nang marinig ito, nalungkot at naawa si Jingzi. Sa oras na ito, hindi siya nag-aalala tungkol sa kanyang sarili kundi tungkol sa kanya. Hindi niya alam na ang ganitong bagay ay magiging mas masahol pa para sa kanyang reputasyon. Kaya nadurog ang puso niya at sinabi sa malalim na boses. Hindi ako natatakot. Para sa iyo, wala akong pakialam sa opinyon ng iba. Maaari nilang isipin kung ano ang gusto nila. Ikaw lang ang gusto ko. Pagkasabi noon ay hindi na niya ito pinansin at ibinaba ang ulo para halikan siya. Lubusang sumuko rin si Liu Jinghong sa pagtutol at itinaas ang kanyang ulo upang hayaan siyang halikan siya. Si Jingzi ay tila hindi na nasisiyahan dito at nagsimulang kumilos ng hindi tapat. Ganito ang intensyon ni Liu Jinghong, ngunit masyado siyang pinigilan sa pag-iisip. Medyo nahihilo pa siya nang bigla siyang binitawan ni Jingzi. Matapos matigilan sandali, sa wakas ay nagising siya at tahimik na tumulo ang mga luha, ngunit alam niyang matamis at masaya ang mga luhang ito. Nang huminto siya sa pag-iisip ng kahit ano, tumayo at umupo kay Jingzi, inilagay ang kanyang mga kamay sa leeg nito, at tumugon ng masigasig at aktibo. May isang panaginip sa likod ng tabing ng buwan sa gabi, at ang lamang ng simoy ng tagsibol ay 10 milya ang layo. Ngayong gabi, malaya at masaya si Jingzi. Ang unang beses na tumawid sila ni Liu Jinghong sa linya ay noong naroon si Zhou Xining, ngunit talagang tulog siya at walang malay noong mga oras na iyon. Ang pangalawang pagkakataon ay kagabi. Nagkunwari siyang lasing at talagang gising, at ginamit ang kanyang mga kamay at paa kay Liu Jinghong na gustong lumaban ngunit ibinalik niya ang pabor. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang siya gising, kundi maging si Liu Jinghong ay matino at humihingi ng tugon. Sa wakas ay nalagpasan niya ang psikolohikal na depensa ni Liu Jinghong, at natikman ang matamis na labi at dila ni Liu Jinghong, na naging dahilan para makahinga siya. Sadyang tinakpan ng kanyang bibig ang bawat sulok. Ang katawan ni Liu Jinghong ay nanginginig ng ilang beses, at ang kanyang buong katawan ay nakaramdam ng lambot at init. Kung tungkol sa huling hakbang, hindi siya nakalusot. Hindi naman sa hindi ko kaya, sa ayaw ko. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamahalagang layunin ngayon ay hindi pagnanais, ngunit pag-ibig. Nang humiwalay siya, ayaw niyang isipin ni Liu Jinghong na ginagawa niya ang lahat ng ito para lang makuha ang katawan nito kahit gusto niya talaga, alam din niyang hindi pa ngayon ang oras. Palaging may araw kung kailan nahuhulog ang mga bagay-bagay, tulad ng pagpunta ko sa Liangzhou. Sapat din na masaya si Liu Jinghong.
Nakabalot siya kay Jingzi ng mga pulang prutas sa buong katawan. Siya ay nasisiyahan at pagod. Niyakap niya ang leeg ni Jingzi at mahimbing na nakatulog. Nang makita ang eksenang ito, same time nang ngumiti si Jingzi, niyakap din siya, at nakatulog. Ang kalungkutan ng paghihiwalay ay unti-unting naging walang katapusan, at ang distansya ay nagpatuloy na parang tubig sa bukal. Nang gabing iyon, hindi na naginip si Jingzi at nagising hanggang madaling araw. 12:00 na ng hating gabi nang imulat ko ang aking mga mata. Bigla akong nakaramdam ng magaan sa braso ko at agad akong nagising at napaupo. Ikalimang kapatid na babae. Nang bumangon siya, nakita niyang wala na si Liu Jinghong sa malaking silid. Tinapik ni Jingzi ang kanyang ulo at isinumpa ang sarili sa pagiging baboy. Tuluyan na siyang nawala ng malay nang bumangon mula sa kanya ang isang malaking buhay na tao. Mabilis siyang bumangon, nagsuot ng damit na tulala, at gustong lumabas upang tingnan kung nakaalis na si Liu Jinghong o hindi pa nakakalayo. Kaka-establish lang kagabi, at maghihiwalay na sila ngayong umaga. Bilang lalaki, gusto niyang laging magpaalam ng maayos. Pagdating niya sa pinto, umatras siya at bumagsak ang mga mata niya sa isang pirasong papel na nasa ibabaw ng mesa. Binuksan ko ito at tinignan. Maganda at makapangyarihan ang sulat kamay, at dapat itong isinulat ni Liu Jinghong. Zier, paggising mo wala na si ate. Huwag mong sisihin ang sarili mo, dahil ayaw kitang gisingin, o tingnan at pag-usapan ang tungkol sa paghihiwalay, dahil pagkagising ko, nalaman kong ayoko nang mawalay sa'yo kahit saglit, dahil natatakot ako na baka pagkatapos mong magising, hindi na ako makalakad. Zier, kagabi alam ng Diyos at alam ng lupa, alam mo at alam ko, sapat na iyon. Tuwang-tuwa at kontento ang kapatid ko, kaya huwag mong sasabihin sa iba. Zier, iniwan kita ng isang martial arts secret book. Ito ay iniwan sa akin ng aking Panginoon noong ako ay unang naging alagad. Marami akong natutunan, pero hindi ka pa talaga nakakapag-practice ng martial arts. Maaari kang sumangguni sa aklat na ito habang nagsasanay ng Qinggang. Cheats, practice more, self-defense lang ang kailangan. Kung magiging opisyal ka sa korte sa hinaharap, maaari kang makasakit ng mas maraming tao. Kung maaari mong sanayin ang kalahati ng martial arts sa mga lihim, makatitiyak ang aking kapatid na babae. Zier, kung gusto mong tuparin ang iyong salita, pumunta sa Liangzhou para hanapin ako. Zier, alis na ako. Hinihintay kita sa Liangzhou at hinihintay kita. Ang huling lagda ay ang magandang salitang, Jinghong. Ilang beses itong binasa ni Jingzi, inilagay ang martial arts secret book sa kanyang katawan, pagkatapos ay umupo sa upuan at humajijik, ayoko na itong ituloy. Tila pagkatapos kagabi, napag-isipan na ni Liu Jinghong ang tungkol dito at nagpa siya sa bagong relasyon ng dalawa. Sa ganitong paraan, labis na nasisiyahan si Jingzi. At least bumalik siya sa Liangzhou na may kagalakan at hindi na niya kailangan pag-aalala at pag-aalaga. Gayunpaman, ang paglalakbay sa Liangzhou ay dapat nakasama sa itineraryo. Si Liu Jinghong ay hindi dapat pahintulutang maghintay ng masyadong mahaba at mabaigo. Kung gusto niyang pumunta sa Liangzhou, ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay iset up ang opisina ng pahayagan at patakbuhin ito ng maayos, sa loob ng kalahating buwan, dahil bago ang Liangzhou, mayroon pa siyang isang lugar na gusto niyang puntahan. Kabanata 272 Nanunungkulan, unang update. Matapos ilagay ang sulat, hinugasan ni Jingzi ang kanyang mukha. Pagkatapos lumabas, binigyan siya ni Wuma ng bagong set ng damit. Sinabi niya na si Zhou Xining ay darating sa umaga, ngunit kailangan niyang pumunta sa korte, kaya kapag hindi siya nagising, ibinaba niya ang mga ito at umalis, na hiniling sa kanya na isuot ang mga ito kapag siya ay umupo sa opisina. Hindi ko mapigil ang mapabuntong hininga sa aking puso, ang sarap magkaroon ng kapatid na nagpapalayaw sa akin. Pagkatapos kong magpalit ng damit at kumain, inilabas ko si Hanhan. Sa lohikal na pagsasalita, ang mga oras ng pagtatrabaho ng mga opisyal ng Angwo ay dapat nakalahating lampas sa oras ng Mao, at hindi lalampas sa oras ng Chen. Gayunpaman, lampas na sa kalahating oras ng Chen nang bumangon si Jingzi, kaya pagdating niya sa courtyard sa likod ng Teizo, halos hating gabi na. Kapag may bagong opisyal na maupo, mahuhuli siya sa unang pagkakataon. Sa tingin ni Jingzi ay wala nang iba, tama ba? Pagpasok pa lang niya sa looban, narinig niya na napakaingay ng silid, na iba sa Teizo na katabi. Sumimangot si Jingzi, iniisip na hindi masyadong maganda ang disiplina ng mga bohei bachelor at idol bachelor na ito. Bago siya pumasok sa kwarto, nakita niya si Chen Jianan. Sa mga oras na ito, nakasquat siya sa sulok, nakaharap ang ulo sa dingding, parang kriminal. Kuya Bitch, bakit ka nandito? Lumingon si Chen Jianan at nakita si Jingzi, at ngumiti ng mapait. Pagkatapos ay maingat niyang sinabi, Kuya Jing, huli ka na. Kuya, Bitch, huli ka na, kaya pinarurusahan ka sa pagtayo mo dito, tama ba? Nagtaas ng kilay si Jingzi, iniisip ang sarili masyado bang mahigpit ang disiplina. Ngunit walang pinuno dito, kaya sino ang nagparusa sa kanya? Hoy, bakit late na akong dumating? Masyado akong maaga. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita si Chen Jianan sa mahinang boses. Sa unang araw ng panunungkulan niya, upang mag-iwan ng magandang impresyon,
Pumunta rito si Chen Jianan at naghintay bago mag-umaga. Dahil dito, dumating ang ilang idol bachelor at inisip na masyado siyang maaga. Itinuro nila sa kanya na gawin ito at iyon, ngunit sa huli ay hindi sila nasiyahan. Hayaan siyang tumayo para sa parusa. Matapos marinig ito, si Jingzi ay tumawa ng galit. Sino ang taong iyon sa kabilang panig? Naalala ko kahapon na sinabi ng Academic Hyunsong na ang mga taong ito dito ay tila pawang mga bohe at walang ginagawang mga akademiko sa parehong antas. Maaari ba nilang parusahan ka ng kusa? Napabuntong hininga si Chen Jianan, hindi ko rin alam noong una. Pagkatapos magtanong ng ilang katanungan, tingnan ang resulta. Paglingon niya, napagtanto ni Jingzi na ang kalahati ng kanyang mukha ay namumula, na para siyang sinampal. Damn it! Lihim siyang nagmura sa kanyang puso, at pagkatapos ay galit na sinabi, sino ang mga taong ito? Nang ahas ka bang manakit ng mga tao? Mabilis siyang hinailan ni Chen Jianan, Kuya Jing, hinaan mo ang boses mo. Bago lang tayo dito, kaya dapat tayong mag-ingat. Ang nasabi ko na lang. Pagkatapos magtanong-tanong, ang mga walang ginagawang akademikong ito ay kadalasang may mga background sa kanilang mga pamilya, at maaari nilang impluwensyahan ang buong katawan. Paano ka namin kayang masaktan? Siya nga pala, kapag pumasok ka, pakinggan mo lang ang sinasabi nila. Huwag kang maging katulad ko. Pinarusahan. Bagamat hindi naging maayos sina Jingzi at Chen Jianan, naantig pa rin si Jingzi sa kanyang mga salita. Kuya Bitch, maghintay ka dito hanggang sa maipaghiganti kita. Hoy, Kuya Jing, huwag. Ngunit huli na, pumasok na si Jingzi, at bamantong hininga si Chen Jianan sa likod niya. Pagkapasok sa gusali, tiningnan ni Jingzi ang magulong sitwasyon sa harapan niya at galit na galit. Hindi lang mga mesa at upuan ang nakalagay sa kung saan-saan sa silid, kundi may iba't ibang pinggan na nakasalansan sa mesa, at ang masangsang na amoy ng alak ay napuno ng hangin. Paano ito nagmukhang opisina ng bachelor? Hinati din sa dalawang grupo ang mga bachelor sa kwarto. Ang isang grupo ay nakatayo sa sulok at sumunod, habang ang isang grupo ay may nakaupo sa mga upuan at ang ilan ay nakaupo sa mesa, may hawak na baso ng alak at gumagawa ng iba't ibang mga sigaw at suntok sa kanilang mga bibig. Pagkapasok niya sa silid, sinulyapan siya ng mga taong ito, ngunit hindi tumigil sa kanilang ginagawa. Papa, kumuha si Jingzi ng isang mangkok mula sa mesa at hinampas ito sa lupa. Malinaw at malupit ang tunog, at biglang tumahimik ang silid. Sino ito? Kapareho ba siya ng apo sa labas? Bakit ka nahulog, hinahanap mo ba si kamatayan? Sa oras na ito, ibinaba ng mga umiinom na bachelor ang kanilang mga baso at lumapit sa pagmumura. Sinong nagtanong seong uminom dito? Malamig na tanong ni Jingzi. Nagkatinginan ang mga magagaling na bachelor, at saka nagtawanan. What the hell, sino itong apo? Ang pinuno ay mga 17 o 18 taong gulang, nakasuot ng kulay abo at itim na felt na sombrero, na may suwail at mayabang na mukha. Nang matapos siyang magsalita, lumabas ang isang lalaking makapal at mabilog, ngunit nakadamit ng scholar at mukhang walang kabuluhan. Halata na gusto niyang panindigan ang lalaking naka-felt hat. Kami, Mr. Wu, ay nagtatanong sa iyo. Bingi ka ba o pipi? Naghahanap ka ba ng lunas? Pinandilatan siya ni Jingzi. Marahil dahil hindi niya inaasahan na maglalakas loob si Jingzi na lumaban, napaatras ang bilog na lalaki sa takot, at pagkatapos ay galit na sinabi, sino ang tinatitigan mo? Hindi ka pa rin ba kumbinsido? Alam mo ba kung sino ang ating Young Master Wu? Kailangan mong makinig sa ating Young Master Wu dito. Ang bilog na lalaki ay nagsabi ng, Young Master Wu, at ang lalaking nakasuot ng felt hat ay masayang nagtaas ng ulo. Hindi na kailangang sabihin, siya ay dapat na si Young Master Wu. Ang makapal na bilog na lalaki ay halatang inakala na si Jingzi ay ang bagong bohei bachelor na dumating upang magulat tulad ni Chen Jianan, kaya siya ay walang prinsipyo. Naniniwala siya na hanggat ibinalita ang pangalan ni Mr. Wu tulad ng dati, ang lalaking nasa harapan niya ay tiyak na katulad ng dati. Tulad ni Chen Jianan, sa sobrang takot niya ay naasar siya. Casual niya itong pinalo at saka sumugod sa sulok para itayo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lamang si Jingzi ang hindi natakot, nagpatuloy siya sa pagtitig sa kanya at malamig na sinabi, wala akong pakialam sa iyo, Mr. Wu, Mr. Dog, o Mr. Pig. Simula ngayon, lahat ng tao dito ay maaari lamang makinig sa akin. Agad na tumahimik ang silid, at lahat ay tumitig kay Jingzi na may iba't ibang ekspresyon. Ang mga bachelor na nakatayo sa sulok ay halatang tuwang-tuwa nang marinig nila ito, ngunit marami rin ang umiling at bamantong hininga, na parabang nag-aalala sila sa magiging kapalaran ni Jingzi. Ang lahat, na pinamumunuan ng lalaking naka-fill na sombrero, si Mr. Wu, ay may mapaglarong tingin sa kanilang mga mata. Haha, nakakatuwa, nakakatuwa. Sa pangunguna niya, nagtawanan ang lahat. Nakikinig pa rin kayong lahat sa kanya. Sino sa tingin niya? Siguro hindi pa niya narinig ang tungkol sa ating young master na si Wu. Kung narinig niya iyon, mamamatay siya sa takot. Haha, dapat nga. Hindi ako makapaghintay na makita ito. Kumilos na si Master Wu, tingnan natin kung paano siya lumuhad at humingi ng awa. Master Wu, kailangan nating sumang-ayon na gagawin ko ito mamaya kapag sinampal ka namin. Wala akong oras para gawin iyon ngayon, kaya kailangan kong gawin ito ng maayos.
Magsaya ka. Karamihan sa mga idol na taong ito ay may ilang background sa kanilang mga pamilya, kaya sila ay dinala upang maging idol bachelors. Kahit na wala silang mga opisyal na titulo, hindi sila natatakot sa mga pumapasok sa kanilang sariling mga merito. Bachelor of Arts sa Bohol, at lalo niyang minamaliit ang mga ito. Paano kung may kakayahan ka? Hindi ba kailangan mong makinig sa amin kapag papasok ka? Sa grupong ito ng mga tao, kitang-kita na ang background ng pamilya ni Master Wu, ang pinakamakapangyarihan, kaya isang grupo ng mga tao ang sumusunod sa kanyang pamumuno. Nang makita ang gwapong anyo at maayos na pananamit ni Jingzi, natural na hindi niya ito gusto. Mas marami siyang damit kaysa sa amin, bastyusin mo siya. Kabanata 273 Mr. Wu, pangalawang update. Matapos tumawa ang lahat ay tumayo ang makapal at bilog na lalaki. Sa mga tuntunin ng background ng pamilya, siya ang pinakamasama sa mga walang ginagawang bachelor na ito, ngunit sa kanyang malupit na lakas, marami siyang nagawa para kay Wu Xiao at mabilis na naging sikat na tao sa paligid ng Wu Xiao. Halimbawa, ngayon, pakiramdam niya ay oras na para manindigan para kay Mr. Wu. Hanggat bibigyan niya ng magandang palo ang magandang batang lalaki sa tapat niya, tiyak na titingin muli si Mr. Wu ng pabor sa kanya at siya mismo ang gustong talunin ang mayabang at magandang lalaki na ito. Ang lakas ng loob mong ikumpara ang ating young Master Wu sa isang baboy o aso. Sa tingin ko naghahanap ka ng pambubugbog. Pagkasabi niyon ay humakbang siya, iniunat ang kanyang mga braso at naghanda upang bugbugin siya. Mabilis na lumapit si Hanhan, ngunit pinigilan ni Jingzi. Paano siya palaging sinasamantala ng isang kasiya siyang magandang bagay? Walang sabi-sabi, humakbang siya at sinipa siya. Kahit na si Jingzi ay payat at balingkinitan, ang kanyang katawan ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa mula nang uminom ng jujube pills. Ang panloob na lakas at liwanag na lakas ay ipinapakita sa labas, ngunit ang nakatago sa katawan at hindi nakikita ng iba ay ang lakas. Taasan. Oh, alis na ako. Pagkatapos ay direktang lumipad palabas ang makapal at bilog na lalaki. Ang ilang idol bachelors na nanonood ng excitement sa likod niya ay hindi nakaiwas at diretsyong idiniin sa lupa. Patuloy silang umuungol ng ouch, at mukhang napakasakit. Halatang hindi nasisiyahan si Jingzi, kaya't muli niyang itinaas ang manggas at humakbang pasulong upang makita kung sino pa ang makakalaban. Nagulat ang lahat at napaatras ng isang hakbang. Karamihan sa kanila ay sumusunod sa fox at nagpapanggap na tigre, at pinapanood ang kaguluhan. Wala silang lakas ng loob na talagang sumingil sa labanan. Bilang resulta, si Wu Xiaodo ay agad na naging unang taong nakatayo sa harapan bago siya umatras. Sino ka? Lagi silang gumagamit ng puwersa para kumbonsihin ang karamihan. Kung hindi ka sumunod, hihilahin ka nila at bibigyan ka ng isang mahusay na pambubugbog upang makita kung nakikinig ka. Ngunit ang halaga ng puwersa ni Jingzi ay halatang lumampas sa kanyang mga inaasahan, kaya nagpasya siyang huwag gumamit ng dahas kundi pangatwiran. Umiling si Jingzi. Gusto niyang lumaban pero hindi niya magawang lumaban. Bakit ka nagpapanggap sa tatay mo? Bigla siyang nakaramdam ng pagkabagot, at sinabing seryoso, mula ngayon, ang lugar na ito ay naging The Newspaper Office, at hindi na kayo mga bachelor, naging miyembro na kayong lahat ng opisina ng pahayagan. Bao siya. Siya Yuan. Pagkatapos makinig, nagkatinginan ng isang grupo ng mga tao. Bakit parang exciting? At ang diskarteng ito. Mukhang napakahirap. Done. Opisina ng pahayagan. Ano iyon? Bakit hindi ko pa ito narinig? Sumulyap si Jingzi sa kanya at medyo nagulat. Kung tutusin mula sa postura ngayon, ang mga taong ito ay tiyak na may kapangyarihan sa kanilang mga pamilya, kaya paanong hindi nila malalaman kung ano ang napagdesisyonan sa korte kahapon? Kaya tinanong niya, hindi ka ba uuwi sa gabi? Pagkasabi pa lang niya nito ay nagtinginan ang mga nasa likod niya na may panghahamak sa mukha. Napakagandang gabi, bakit ka uuwi? Tama, kakausapin ako ng nanay ko tuwing uuwi ako, nakakainis. Oy, hindi ako natatakot na kausapin ako ng nanay ko pag uwi ko, pero natatakot ako na baka may tao sa labas pag uwi ko, pag-usapan mo. Oh, mukhang nagkakasundo sina Brother Joe at Sister Ferong mula sa Fenfang Garden. Umalis ka, sino ka? Ang lakas ng loob mong tawagan ang kapatid kong si Ferong. Isang grupo ng mga tao ang nakikinig. Pagkatapos sabihin iyon, naunawaan ni Jingzi ang halos lahat. Kung tama ang hula niya, karamihan sa mga kabataang ito ay pangalawang henerasyon ng mga opisyal o pangalawang henerasyon ng mga mayayaman. Nagpatugtog sila ng musika gabi-gabi at walang tirahan, kaya hindi nila alam na gusto niyang magtayo ng pahayagan at maging presidente. Sinulyapan niya si Mr. Wu at sinabing, mukhang nagpunta ka rin sa Fragrant Garden sa gabi, kung hindi, paanong hindi mo alam ang tungkol sa akin? Sino ka sa tingin mo? Bakit narinig kita? Medyo nalungkot si Mr. Wu, gayon din, tandaan, hindi ako kailanman pumupunta sa Fragrance Garden. Oo, si Master Wu ay hindi isang karaniwang tao tulad natin. Pumupunta rin si Young Master Wu sa Waxian Garden. Oo, eleganteng tao si Mr. Wu. Pumupunta lang siya sa Waxian Garden araw-araw para makinig ng mga kanta at uminom ng alak. Nakinig si Mr. Wu sa pambabula at bahagyang tumango, na lubhang kapaki-pakinabang. Okay, normal lang na hindi mo ako kilala.
Pumalakpak si Jingzi at sinabing, hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Ako si Jingzi, at ako rin ang presidente ng The Newspaper. Simula ngayon, ako na ang direktang leader mo. Dapat ako na ang baalang magdesisyon kung ano ang gagawin at hindi dapat gawin. Kung sino man ang hindi makinig, maaari siyang umalis. Kung ayaw mong umalis at hindi ka pa rin masusunod sa akin. Pagkasabi nito, bamantong hininga si Jingzi sa kanyang puso. Logically speaking, ganitong klaseng linya ang dapat sabihin ng male supporting actor. Kulang na lang tumayo siya at magpanggap, pero sayang hindi niya kaya. Jingzi. Sinulyapan siya ni Mr. Wu at seryosong sinabi, pero si Jingzi, sino ang nanalo sa unang pwesto sa Mid-Autumn Poetry Competition? Eksakto. Haha, parang narinig na nila ang pangalan ko, takot na ba sila ngayon? Ngunit ang ikinagulat niya ay ang ekspresyon ng inggit at paghanga na inaasahan niya ay hindi lumitaw sa mukha ni Mr. Wu. Sa halip, patuloy niyang itinanong, itong Dan, presidente ng pahayagan ng opisyal na posisyon na ipinagkaloob sa iyo ng kanyang kamahalan. Eksakto. Mukhang proud si Jingzi. Bakit hindi ko narinig ang opisyal na posisyon na ito bago? Siyempre wala ka pa. Ipinagmamalaki ni Jingzi, dahil ito ay isang bagong opisyal na posisyon na espesyal na nilikha ng kanyang kamahalan upang gantimpalaan ako. Oh, ano itong opisyal na posisyon? Mula sa ikalimang baitang. Nang marinig ito, naging mapaglaro ang ekspresyon ni Mr. Wu. Master Wu, na ang tunay na pangalan ay Wu Pin. Speaking of which, sila ni Jingzi ay may malapit na relasyon. Ang pangalan ng kanyang ama ay Wu Mo, isang Wenyuan bachelor sa ika-4 na baitang, kaya ipinadala niya siya bilang isang idle bachelor na walang magawa. Kapag weekdays, tambay lang siya dito, kumakain, umiinom at naglalaro, at para siyang tyrant. Maliban sa scholar ng Hanlan University na si Song Beiyan, na magpipigil sa kanyang sarili pagdating niya, hindi siya magbibigay ng anumang mukha sa iba. Sa lohikal na pagsasalita, ang opisyal na posisyon ng kanyang ama sa ika-4 na baitang ay hindi sapat upang payagan siyang maging dominanti, ngunit ang kanyang tiyuhin ay si Wu Yong, ang dating prefect ng Jingzhou, at ang kanyang lolo na si Wu Xianyong ay isang 3 gradong ministro ng Ministry ng Digmaan. Ang kanyang opisyal na ranggo ay tila hindi mataas, ngunit siya ay kung mayroon kang tunay na kapangyarihan, sino ang magiging bastos sa iyo? Bukod dito, mayroong Prince Yanji's Mansion at Teifu Bai sa likod ng pamilyang Wu. Sino ang nangahas na pukawin ng sinuman sa Jingzhou City? Maliban sa isang tao, iyon ay si Jingzi. Ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol kay Jingzi ay mula sa Yongzhou. Sinira niya ang pamilya ng kanyang tiyuhin. Pagkatapos ay pagdating niya sa Jingzhou, ang kanyang tiyuhin ay dumanas ng sakuna at direktang ginahasa. At ang kanyang pinsan na si Lin Wenyao ay hinahabol at binubugbog ng kanyang tiyuhin araw-araw. Hindi siya tao o multo. Kahapon lang, nasugatan din ang kanyang lolo. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang pinsala, dahil pagkatapos na may hatid ang kanyang lolo, tumanggi siyang bisitahin ng sinuman, kahit ang kanyang tiyuhin at ang kanyang ama. Lola niya lang ang pwedeng pumasok. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ng lola tungkol sa lawak ng kanyang pinsala. Gayunpaman, patuloy niyang binubulong ang pangalan ng isang tao, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at labis na napupuot sa kanya. Ito ang taong nasa harapan ko, Jingzi. Nang tumingin sa kanya, nanlamig ang mga mata ni Wu Pin. Kabanata 274 na mga panuntunan sa pagtatatag, ikatlong update. Dahil sa mga aral na natutunan sa nakaraan, binabalaan siya ng kanyang pamilya na huwag pukawin si Jingzi. Pagkatapos ng lahat, nanalo siya sa unang lugar sa Mid-Autumn Poetry Society, gumawa ng malalaking kontribusyon sa Angwo, at tiyak na sisikat sa hinaharap. At si Wu Pin ay talagang medyo natatakot sa kanya. Ngunit biglang narinig na siya ay ginantimpalaan ng isang pangulo sa ika-5 baitang, halos tumawa si Wu Pin. Sa sobrang laki ng kontribusyon, kung ordinaryong tao lang, bakit kailangan pa niyang mag-exception at ma-promote sa 5th rank? Mukhang hindi rin mataas ang tingin sa kanya ng kamahalan. Kung ganoon nga, bakit takot ka pa rin sa ibon? Haha, akala ko isa akong makapangyarihang tao, pero isa pala itong sesame official mula sa 5th rank. Ba! Matapos tapusin ang kanyang pang-aalipusta, direktang dumura si Wu Pin, walang kinikilingan, at nagkataong dumura sa robe ni Jingzi, ngunit iniwasan ito ni Jingzi. Tila nagkamot sa isang sulok ng kanyang pantalon. Sumimangot si Jingzi at nanlamig ang kanyang mga mata. Si Wu Pin, na nakatayo sa tapat niya, ay agad na nakaramdam ng bahagyang panginginig. Naisip niya noong una na hindi siya dapat matakot sa naturang lingga opisyal. Kung tutusin, hindi man lang siya natakot sa mga bachelor na nasa ika-5 at ika-6 na baitang. Pero for some reason, natakot lang siya. Ang mga tao sa likod niya ay hindi gaanong mapagmasid gaya niya. Nang marinig nilang nagmumura si Wu Pin, naging matapang din sila. Tama. Ano ang nagpapanggap ka na mula sa isang maliit na opisyal ng ika-5 baitang? Tignan mo yung mga tanga. 6th grade Baohei Grand Bachelors pa sila. Mas mababa lang sila ng kalahating level sa'yo. Bakit hindi ka nalang maging tapat? Sabi niya at tinuro ang sulok ng dingding. Ang bachelor ni Baohei na nakatayo doon ay ibinaba ang kanyang ulo at hindi nang ahas na magsalita sa galit.
Haha, hayaan mo na lang sila, kahit na dumating ang isang Wenhua Bachelor sa ika-5 baitang, natakot ka na bang makita si Master Wu? Basta, bang! Bago niya matapos ang kanyang mga salita, narinig niya sa isang putok na tunog, si Jingzi ay tumama ng kidlat at sinipa si Wupin palayo. Ang kawawang bilog na lalaki sa wakas ay nagawang bumangon mula sa lupa na nanginginig, nang makita niya ang isang itim na anino na lumilipad patungo sa kanya. Boom! Pagkatapos ay malungkot siyang ibinagsak sa lupa, at ang pangalawang pinsala ay naging sanhi ng labis na pinsala sa kanya. Napatulala ang lahat sa paligid. Kung hindi kayo magkasundo, 2 tao ang magkakasunod na sisipain mo. Ikaw ba ay isang lingkod sibil o isang general ng militar? Masyado bang bayulente? Nang makita ito, ang mga bachelor ng Bohei ay naikuyong ang kanilang mga kamao at lihim na nagsaya kay Jingzi. Sa oras na ito, nakita ni Chen Jianan, na katatapos lang humarap sa dingding, ang eksenang ito nang pumasok siya. Laking gulat niya kaya mabilis siyang humakbang at bumulong, Kuya Jing, masyado kang walang ingat. Ni hindi mo alam kung sino siya, kaya ang lakas ng loob mong lumaban. Mahinahong sinabi ni Jingzi, kapag nataman ko ang isang tao, hindi ko na tinatanong kung sino siya, dahil hanggat gusto ko siyang tamaan, sasampalin ko siya kahit sino pa siya. Saglit na hindi nakaimik si Chen Jianan, ngunit hinailan niya pa rin siya, malaki ang gulo mo. Bago lang tayo dito, paano natin maaakit ang mga lokal na ahas na ito? Gusto mo pa bang manatili dito sa hinaharap? Pakiusap tumigil ka na sa pagsasalita, hihingi ako ng tawad para sa iyo, at hayaan mo siyang pag-alitan ka ng ilang beses. Halika na. Si Chen Jianan ay hindi nagdagdag ng insulto sa pinsala. Tila maaari siyang maging mas mabait sa kanya sa hinaharap. Tinapik ni Jingzi ang kanyang balikat at ngumiti at walang sinabi. Buti na lang at may flashpad si Wupin para harangin siya, para hindi siya masyadong masugatan. Nakaramdam lang siya ng kaunting paninikip sa kanyang dibdib, at kailangan niyang makatayo. Sumuray-suray siya patungo kay Jingzi, gusto siyang balatan ng buhay. Nang makita ito ni Chen Jianan, dali-dali siyang lumapit sa kanya at sinabing, "Yang Master Wu, hindi ka kilala ng kapatid kong ito at nasaktan ka ng sobra. Hihingi ako ng tawad sa iyo para sa kanya. Sorry, sana hindi ka magagalit." Pa! Hindi matamaan ni Wu Pin si Jingzi, ngunit nilapitan niya ang lalaking ito at sinalubong siya ng isang sampal, na nagpaginhawa sa kanya. Anong klaseng berdeng sibuyas ka? Tinakpan ni Chen Jianan ang kanyang mukha at nakaramdam ng sakit. Hinayla siya ni Jingzi pabalik at lumapit kay Wu Pin sa isang hakbang. Walang kamalay-malay na gustong magtago ni Wu Pin, ngunit paano niya magagawa? Hinawakan niya ang sando niya at sinampal sa mukha. Ang isang sampal mula sa isang taong may panloob na lakas ay hindi maihahambing sa isang sampal mula sa isang taong walang lakas sa loob. Natigilan si Wu Pin sa isang iglap. Pagkaraan ng mahabang panahon, natauhan siya at mabangis na nagsabi, "Kilala mo ba kung sino ang aking ama?" Tumingin si Jingzi sa kanya nang walang imik. Bakit napakaraming tao ang kinikilala ang kanilang ama kamakailan? Huwag mo akong tingnan, hindi mo ako ama. Agad na namula ang mukha ni Wu Pin, ngunit hindi niya ito kayang talunin, kaya't nailunok na lamang niya ang kanyang galit at sinabing, "Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang tatay ko ay isang Wenyuan bachelor sa ika-4 na baitang, ang iyong agarang amo. Ikaw kung saktan mo ako, patay ka. Fuck you." Umakyat si Jingzi at muling sinipa siya. Sa kabutihang palad, maagang nag-iingat si Wu Pin at hindi siya pinalayas. Napaatras lang siya ng ilang hakbang at hindi na huminto. Naglakas loob siyang sumulong at tumingin kay Jingzi ng galit at takot. Hindi mo man lang alam kung ano ang opisyal na posisyon ng pamamahala sa paggawa, at naglakas loob kang sabihin na isang bachelor ng Wenyuan ang aking agarang amo. Kinagat ni Wu Pin ang kanyang mga ngipin, iniisip na kailangan niyang gamitin ang kanyang trump card. Kung gayon, alam mo ba kung sino ang aking lolo? Hindi mo tatay si Lao Mian, pati apo niya. Dapat kang sumuko maya-maya. Natigilan sandali si Wu Pin, at may nagsabi sa kanyang ngalan, ang lolo ni Master Wu ay ang kasalukuyang ministro ng Ministry ng Digmaan ng Angwo. Lingkod ng Ministry ng Digmaan ng Angwo. Natigilan si Jingzi, ang lolo mo ay si Wu Xianyong. Eksakto. Sa wakas ay sinabi ni Wu Pin, tinuwid niya ang kanyang likod. Dam, ang lakas ng loob mong ay provoke ako. Si Jingzi ay lubos na kumbinsido. Ang pamilyang Wu ay inayos niya mula sa itaas hanggang sa ibaba, mula matanda hanggang bata. Bakit pinapadala pa rin ito ng lalaking ito nang hindi alam kung buhay ba siya o hindi? Hindi kaya walang sinuman sa bahay ang nagsabi sa kanya na hindi siya isang taong makakasama niya. Sa madaling salita, mababa ang tingin sa akin. Nako, dapat maturuan siya ng leksyon. Kaya ang lolo mo ay si Wu Shilang. Nakangiting sabi ni Jingzi. Natuwa si Wu Pin nang makita niya ito, natatakot ka ba? Huli na. Speaking of which, ilang beses na kaming nagkita ng lolo mo. Matanda na tayong magkakilala. Pagkatapos ay mariing sinabi ng kanyang mga mata, kung gayon, tuturuan ko ang apo mo para sa kanya ngayon. Pagkasabi noon ay kumilos si Lightning at muli siyang sinunggaban. Nasalo nito ang palda ni Wu Pin at muntik nang mapaihi si Wu Pin. Ikaw, anong ginagawa mo?
Itinuro ni Jingzi ang mga mantsa sa pantalon ng kanyang roba na iniluwa ni Wu Pin, at malamig na sinabi, "Panasan mo ito gamit ang iyong mukha. President Jing, hindi mo ito magagawa." Sa oras na ito, may boses sa labas ng pinto. Lumitaw sa pintuan ang iskolar ng Hanlan na si Song Baeyeon at isang opisyal mula sa Ministry of Personnel na dumating upang ipahayag ang kautusan. Kinaumagahan, nang dumating ang opisyal, nakilala niya si Song Baeyeon sa tarangkahan ng Taezo. Sinabi sa kanya ni Song Baeyeon na hindi pa dumarating si Jingzi para manungkulan, kaya hindi na kailangang magmadali upang ipahayag ang kautusan. Dahil sikat na si Jingzi ngayon sa harap ni Emperor An, walang pakialam ang mga opisyal mula sa Ministry of Civil Affairs at sinundan si Song Baeyeon sa Imperial Academy at nag-usap sandali. Sa katunayan, ang tunay na layunin ni Song Baeyeon ay sadyang hayaan siyang dumating ng medyo huli para ipahayag ang kautusan, umaasa na ang mga walang ginagawang bachelor na pinamumunuan ni Wu Pin ay magdusa ng kaunti para kay Jingzi at makita din ang kahihiyan ni Jingzi. Sa kabutihang palad, si Jingzi ay hindi nakaranas ng anumang sakit. Sa halip, pinahirapan niya si Wu Pin, na nagbigay sa kanya ng sakit ng ulo. Ang opisyal ng Ministry of Personnel ay tumingin sa gulo sa silid at naramdaman na hindi angkop na manatili dito ng mahabang panahon. Nagmamadali niyang ibinalita ang kautusan at umalis. Sa katunayan, nang hindi niya ito ipinapalam, alam na ng lahat ang bagong pagkakakilanlan ni Jingzi. Pagkaalis ng mga opisyal mula sa Ministry of Personnel, nilingon ni Jingzi si Song Baeyeon at malamig na sinabi, "Master Song, laging masama ba ang mga patakaran dito? Mukhang pinunasan ko na ang kwitan mo sa pamamagitan ng pagpasok sa kanilang lahat. Kailangan mo akong pasalamatan." Hindi nakaimik si Song Baeyeon. Siya ay malinaw na isang mahusay na talento, kaya't bakit siya magsalita ng napaka-vulgar? Ngunit hindi mahalaga. Wala silang mga patakaran, kaya ilalagay ko ang mga ito sa mga patakaran. Pagkatapos sabihin iyon, malakas na itinulak ni Jingzi si Wu Pin sa lupa, malamig ang tono at salita sa salita. "Linisin mo ako." Kabanata 275. Tinuturuan mo ba ako kung paano gawin ang mga bagay? Ika-4 na update. President Jing, hindi. Nang makitang hindi siya pinakinggan ni Jingzi, gumawa ng dalawang mabilis na hakbang si Song Baeyeon, diretsyong lumapit sa kanya, at seryosong nagsabi, dati itong tirahan ng mga nasasakupan ni Taezo. Kahit na ngayon ay pahayagan ng Dawn, ang mga tao rito ay pawang mga iskolar. Kung napakarahas ni President Jing, magiging masama ang epekto. Maaari bang ituring na mga iskolar ang mga hanggal na ito? Halos matawa si Jingzi sa galit at tumingin sa gilid ni Song Baeyeon, "Ano, Grand Scholar Song, tinuturuan mo ba ako kung paano gumawa ng mga bagay?" Nang marinig ito, pawisan si Song Baeyeon. Kahapon, sinabi ni Andy na ang kanyang immediate superior ay si Andy. Bukod kay Andy, hindi niya kailangang maging responsable sa sinuman o kumuha ng mga utos mula sa sinuman. Kung hindi siya si Andy, paano siya maglakas loob na turuan siyang gumawa ng mga bagay? Tumawa siya ng 2 beses at seryosong sinabi, "President Jing, how dare I teach you how to do things? Gusto ko lang ipaalala sa iyo na ang lolo ni Wu Pin ay si Mr. Wu, ang ministro ng Ministry of War, at ang ama ni Wu Pin ay mula sa Wenyuan University sa Taezo. Shi Wu Mo. Dahil napakalapit ng Daw News Agency at Taezo, marami kaming matutulungan sa hinaharap. Kung hindi tayo titingin sa isa't isa, hindi ba't magiging maganda kung maging masyadong tense?" Pinaalalahanan ni Song Baeyeon ang mabait, ngunit ang aktwal na kahulugan ay pareho sa kung ano ang ibig sabihin ni Wu Pin ngayon, natakutin siya. Ngunit hindi siya pinansin ni Jingzi, malamig na tumingin, at tumapak sa balikat ni Wu Pin. Sa kaunting puwersa, naapakan si Wu Pin sa lupa. "Kung hinawakan ko siya, sino ang makakapigil sa akin, sino ang mga ngahas na pigilan ako?" Natahimik si Song Baeyeon at tumingin kay Jingzi, naging komplikado ang kanyang mga mata. Akala niya ay naiintindihan niya ito, ngunit ngayon ay pakiramdam niya ay hindi siya nito naiintindihan. Tila kapag nagpasya na siya, kahit na sino ang nasa kabila, walang makakapigil sa kanya. Hindi ito magagawa ni Chigulong, at lalong hindi ito magagawa ni Wu Pin. Noon lang niya napagtanto kung bakit gusto niya ang Emperor's Sword kahapon. Sa tagiliran ng espada ng emperador, sino ang makakapigil sa kanya, at sino ang mga ngahas na pigilan siya? "Gamitin mo yang mukha mo at panasan mo ako." Napahiga si Wu Pin sa lupa, itinaas ang ulo at sinalubong ang matalim na tingin ni Jingzi. Natakot siya sa di malamang dahilan at nawala ng tiwala sa sarili niya ngayon. Ngunit bilang apo ng ministro ng digmaan at anak ng Wenyuan University, hinding-hindi niya magagawa ang ganoong bagay na nakakasira sa tradisyon ng pamilya. "Panasan mo ang kanyang pantalon gamit ang iyong mukha. Kung kumalat ang balita, magdudulot ito ng kahihiyan sa pamilya Wu." Kaya't pinatigas niya ang kanyang leeg at sinabing, "Imposible. Nako, hindi ko ini-expect na may ganito pala katigas na lalaki sa pamilyang Wu. Hindi kita pinupuri, mas matigas ka pa sa lolo mo." "Hay, mali ang sinabi ko, lalaki lang mas matigas ang mga lalaki sa kanya, hindi na niya kaya." Umiling si Jingzi. "Ikaw napakalayo mo na. How dare you insult my grandfather?" Nagalit at nasasabik si Wu Pin matapos marinig ang mga salita ni Jingzi. Ang galit na bagay ay si Wu Xianyong ang banner figure ng pamilyang Wu,
ang pinuno ng pamilyang Wu, at nasa likod niya ang suporta ni Prinsipe Siang. Paano siya masisira ng basta-basta? Ang nakakakilig na naman, siya ang unang nakasakit kay Jingzi ngayon. Kung talagang gumawa ito ng malaking kaguluhan, hindi niya ito masusulit, ngunit ibinuka na lamang ni Jingzi ang kanyang bibig para insultuhan ang kanyang lolo. Sa ganitong paraan, samantalahin man niya ito o hindi niya ito mapapakinabangan. Maglakad. Insulto. Umiling si Jingzi, sinasabi ko ang totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin ang Grand Scholar Song, namamatay na ba si Wu Shilang? May mas matigas pa ba sa kanya? Natigilan si Song Beiyan saglit, pagkatapos ay ngumiti ng mapait at umiling. Kalokohan, kalokohan. Sabi niya sabay walk out. Hindi niya makontrol ang gulo na ito, at ayaw niya, dahil sa takot na aksidenteng masugatan ni Jingzi. Natigilan din si Wu Pin, kakaalis lang ni Song Beiyan, kaya sino pa ang makakapigil sa kanya? Okay, malinis na, panasan mo. Paalala muli ni Jingzi. Sumimangot si Wu Pin, pinananatili ang huling bakas ng katigasan ng ulo. Ha, may backbone ka. Matapos sabihin iyon ni Jingzi, sinipa niya si Wu Pin sa lupa, pagkatapos ay tinapakan ang kanyang ulo, tumingkayad, kinuha ang kanyang pantalon at robe gamit ang kanyang mga kamay, at pinunasan ang kanyang mukha ng pabalik-balik ng ilang beses. Upang ituring na nasiyahan. Pagkatapos bumangon, dinuraan niya ang mukha ni Wu Pin at sinabing hindi nasisiyahan, ito ang mga damit na ipinatahi sa akin ng aking pangalawang kapatid na babae. Buti na lang at hindi mo naduraan ang mga ito. Kung hindi, maaari kitang patayin. Hiniling mo sa akin na panasan ko ito sa aking mukha kung hindi ko ito iniluwa. Gustong sampe ni Wu Pinhao, ngunit ang kanyang mukha at bibig ay nasa paanan ni Jingzi, at hindi man lang siya makapagsalita. Bukod dito, kahit na ang mga salita ni Jingzi na, kaya kitang patayin, ay sinabi ng mahina na parang walang buto, nananatili pa rin ito sa kanyang mga tainga. Halika, ngunit ito ay puno ng pagkabigla tila siya ay talagang naglakas loob na patayin siya. Pagkatapos sabihin ito, inalis ni Jingzi ang kanyang mga paa at malamig na tumingin sa lahat. Mula ngayon, ako ang may huling say dito. Kung sa tingin mo ay hindi mo kayang tiisin, maaari ka nang umalis. Pagkatapos ay ang kanyang malayelo na mga mata ay muling tumama sa lahat, at walang sinumang nasulyapan ang nang-ahas na tumingin ng diretso sa kanila at ibinaba ang kanilang mga ulo. Pero walang umalis. Bagamat walang opisyal na titulo ang mga walang ginagawang akademikong ito, sila ay itinuturing na mga prestihiyosong propesyon. Hindi makapasok ang mga ordinaryong tao kahit mabali ang ulo. Ang kanilang mga pamilya ay gumugol din ng maraming pagsisikap upang sila ay makapasok. Sino ang nangangahas na umalis ng madali? Bukod dito, hindi man lang sinabi ni Wu Pin na gusto niyang umalis pagkatapos ng labis na pag-iinsulto, at hindi pa sila pumayag na umalis. Okay, walang gustong umalis diba? Very good. You don't have to leave, but I told you in advance. If you want to stay, then work hard for me. I asked you to come at the right time, and you will come at the right time. Kung sasabihin kong sabay-sabay kang aalis, sabay-sabay kang aalis. Kung aalis ka ng sabay-sabay, you will end up like him. Pagkarinig nito, nagkatinginan ang lahat. Bakit ito katulad ng modelo ng pamamahala sa isang kampo ng militar? Narinig ko. Ang unang sumagot ay ang mga boong bohol na nakatayo sa sulok. Nakakaawa naman sila at agad na tumayo. Bago si Jingzi, namuhay sila ng miserable at hindi makataong buhay dito. Lahat sila ay mahuhusay na tao na katulad ni Chen Jianan. Akala nila ay maipamamalas nila ang kanilang mga talento at makakamit ang magagandang bagay pagdating nila rito. Sinong mag-aakala na mabubuli sila ng grupo ng mga binata dito? Ang hitsura ni Jingzi ay parang isang tagapagligtas, kaya syempre kailangan nila siyang suportahan. Napatingin si Jingzi sa kanila ng may malaking kasiyahan, at pagkatapos ay sinigawan ang mga walang ginagawang bachelor. Napaka-mute ba ninyong lahat? Nakikinig ka ba sa itinatanong sa iyo ng labor at management? Habang nagsasalita siya, dumating na si Jingzi sa mga taong ito. Mukhang iniisip pa rin nila ang eksena kung saan, inabuso, ni Jingzi si Wu Pin ngayon lang. Lahat ay takot na takot sa kanya. Nang tumingin siya sa kanya mula sa malayo, lahat sila ay nanginig at nauutal, makinig, narinig ko. Hindi ako kumain. Magsalita ka ng mas malakas sa akin. Sa sinabi nito, sinipan ni Jingzi ang makapal at bilog na lalaki na tayo lang mula sa lupa. Sa kasamaang palad, 3 beses siyang nasugatan at muling bumagsak sa lupa. Narinig ko. Ang lahat ay halatang takot, ang kanilang mga psikolohikal na depensa ay ganap na binasag ni Jingzi, at sila ay sumigaw sa tuktok ng kanilang mga baga. Ang daming tanga. Napag-alitan si Jingzi ng may kasiyahan. Batang pinuno ng nayon, ang pangalan mo ay ako. Umakyat si Hanhan at seryosong nagtanong. Magwala. Kabanata 276 ang unang apoy, ang ikalimang update ay nagdagdag ng 5/10 sa pinuno ng munting pintuang daan ng langit. 3 sunog ang kinuha ng bagong opisyal. Si Jingzi ay nasisiyahan pa rin sa kanyang unang sunog, salamat sa espesyal na pagganap ni Wu Pin, kung hindi, ang epektong ito ay hindi makakamit. Kaya't lumingon siya sa kanya, ano, hindi ka pa ba handang umalis?
Bakit ako aalis? Kahit na natatakot si Wu Pin na matapakan sa mukha, hindi siya magiging maganda kay Jingzi. Haha, okay lang na huwag kang umalis, pero kung hindi mo magawa ang sinabi ko sa itaas, hindi na lang basta-basta kung makakaalis ka o hindi. Masiglang paalala ni Jingzi. Ikaw ba talaga? Sa tingin mo makakaupo ka dito ng ligtas? Sa pagtingin sa iyo, medyo hindi ka kumbinsido. Bakit ako makukumbinsi? Lumuwa si Wu Pin, kumbinsido. Huwag mong isipin na ganoon ang nangyari ngayon. Pumunta ka. Maghintay ka lang hanggang sa makauwi ako at sabihin sa iyo ang tungkol sa pang-iinsulto mo sa aking lolo. Sa tingin mo ba ay pakakawalan ka ng ministro ng digmaan? Umiling si Jingzi at saka nagpatuloy. Ngumiti siya at sinabing, mukhang magandang tradisyon ito ng pamilya mo. Ano? Ang hirap mong magsalita. At saka, bet ko nakatamtaman lang ang relasyon mo sa pamilya ng tito mo, kung hindi, ang pinsan at tito mo ay tiyak na ituturo ko sa iyo ang maraming karanasan, at hindi ka mabubugbog ng gusto sa akin ngayon. Talagang ginagawa nitong tama si Jingzi. Talagang hindi kas-ando ng kanyang pamilya ang pamilya ng kanyang tiyuhin na si Wu Yong, lalo na si Wu De ang madalas na binubuli sa kanya dahil siya ang kanyang panganay na kapatid. Kaya tuwang-tuwa siya pagkatapos na binasto si Wu Yong kanina. Pumunta siya doon ng 2 araw para makita kung paano binugbog si Wu De. Tuwang-tuwa siya. Sa oras na ito, hindi siya tumugon, ngunit malamig na sumangot. Hindi naman ako aalis. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka mananatili rito. Habang mas nakita ni Jingzi ang kanyang hindi kumbinsido na tingin, lalo siyang nagalit, kung gayon masasabi ko sa iyo, hindi ka maaaring manatili dito kahit na gusto mo. Dahil ako ang may huling say dito, kung pakakawalan kita, dapat kang umalis. Hindi ba kita mapagaling? Sa matalim na tingin, ikanaway niya ang kanyang kamay kay Hanhan at sinabing, Hanhan, itapon mo siya. Nako, napakahusay ni Pangulong Jing. Sa oras na ito, biglang lumitaw ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa pintuan, umalis din si Song Beyan at bumalik, nakatayo sa tabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang makitang nakatingin si Jingzi, ngumiti siya at sinabing, President Jing, ito si Wu Mo, isang bachelor ng Wenyuan, at ama ni Wu Pin. Natatakot akong baka mas lalo pa kayong mga kabataan, kaya hiniling ko sa kanya na bigyan ako ng payo. Isang pangungusap. Si Jingzi ay tumingin sa kanya ng malamig, iniisip na ang taong ito ay hindi isang mabuting tao. Alam niyang may tinik dito pero hindi niya sinabi ng maaga. Tapos gagawin niya ulit to kapag nangyari. Isulat siya sa isang kwaderno at gumawa ng isang kolum para sa kanya sa pahayagan sa susunod. Tingnan natin kung mamatay ka. Siya pala ang Grand Scholar Wu. Siya ay medyo prestihiyoso. Narinig ni Wu Mo si Jingzi at alam niya kung gaano siya kalakas. Ngunit ang pagiging sikat ay hindi kasing ganda ng pakikipagkilala sa isang tao. Maaari mong mabulunan ang mga tao hanggang sa mamatay sa isang pangungusap lamang, na talagang kahanga-hanga. Oh, paano ako naging prestihiyoso? Ikaw, isang bachelor ng Wenyuan, ay pumunta sa teritoryo ng aking pahayagan upang gumawa ng mga irresponsibleng pananalita. Hindi ba sapat na prestihiyoso iyon? Noong araw, ang lugar na ito ay pagmamayari ng Imperial Academy, kaya paano kung pumunta ka at tingnan mo? Kung hindi ako pumunta dito, hindi ko makikita si President Jing na sobrang dominante. Unang araw mo pa lang sa trabaho, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pilitin ang iba na umalis? Sabi ni Wu Mo sa malalim na boses. Sa katunayan, ang pamilyang Wu ay dating kilalang malaking pamilya sa Jingzhou. Ang kanilang ama ay ang ministro ng Ministry ng Digmaan. Malamang na ang magkapatid ay magiging isang makapangyarihang mahistrado ng Jingzhou at isang bachelor ng Wenyuan na may mataas na antas, na nakakainggit. Ang kanyang ama at ang kanyang panganay na kapatid ay maaaring pumunta sa korte araw-araw, at alam nilang lahat ang mga pangunahing kaganapan sa Angwo. Sa kasamaang palad, ang kanyang panganay na kapatid ay sinulsal ilang araw na ang nakakaraan, at ang kanyang ama ay nasugatan kahapon. Walang sinuman sa pamilya ang pumunta sa korte, kaya may narinig din si Wu Mo kay Song Beyan tungkol sa paggawad ng mga opisyal ni Emperor An sa korte kahapon. Tungkol naman sa mahahalagang balita tulad ng agarang boss ng presidente na sina Andy at Jingzi na kinuha ang Emperor's Sword, hindi niya alam ang tungkol dito. Matapos marinig ito, medyo na-curious si Jingzi. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Song Beyan at Nishan. Kung alam ni Wu Mo na siya ay direktang nasa ilalim ng kontrol ni Emperor An, paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na sabihin ito? At sadyang hindi sinabi sa kanya ni Song Beyan, ano ang intensyon ni An. Kaya hindi siya nagalit, ngumiti lang siya. Takot na hayaan ang masasamang tao na magtagumpay. Nakita ito ni Wu Pin, na nakatayo sa tabi niya, at naisip na si Jingzi ay natakot sa kanyang ama. Tuwang-tuwa siya at agad na tumayo at nagreklamo, Dad, ininsulto lang niya ang lolo ko. Hindi raw sapat ang lolo ko. Kahit sino ay maaaring maging mas matigas kaysa sa aking lolo. Yan ba ang sinabi mo? Ang ganitong uri ng personal na pag-atake ni Chiguoga ay itinuro sa kanyang ama, na nagpadilim ng tuluyan sa mukha ni Wu Mo. Hindi ito itinago ni Jingzi, tumanggo at sinabing, oo, sinabi ko. Ano ang mali? President Jing, napakalayo mo na. Naniniwala ka ba o hindi?
Magsusulat ako ng remonstrance ngayon at papasok ako sa palasyo bukas. Pumunta ka sa kamahalan para akusahan ka na nagkakalat ng tsismis at nagdudulot ng gulo. Umiling si Jingzi at seryosong sinabi, hindi ako naniniwala, dahil lahat ng sinabi ko ay totoo. Nang makitang hindi pa rin naniniwala si Wumo, itinuro niya si Song Baeyan at sinabing, kung hindi ka naniniwala, maaari mong tanungin si Grand Scholar Song A, nandoon siya noong araw na iyon. Biniro mo ako, at inaasar din kita. Sinadya ni Song Baeyan si Wumo dito sa orihinal, gustong maupo sa bundok at panuurin ang laban ng tigre at tigre, ngunit hindi niya inaasahan na magbabago ang usapan at biglang lumingon sa kanya ang target ng pag-atake. Biglang Alexander. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, masasabi ko lang ang totoo, Wumo, Wu Shilang. Ay kinapin nga. Ngunit sa kabutihang palad ay naligtas ang kanyang buhay, kaya hindi mo kailangang maging masyadong malungkot. Magkastrat ka. Hindi ba ibig sabihin nito ay maging isang eunuch? Hindi makapaniwala si Wumo nang marinig niya ang balita, ngunit kasabay ng sunod-sunod na pangyayari matapos na pauwiin ang kanyang ama noong nakaraang araw, bigla niyang naramdaman na tila totoo ito. Ngunit hindi niya ito maamin ng harapan, kaya malamig na nasabi niya, hindi ako naniniwala sa sinabi mo. Nasa bahay ang tatay ko. Mabuti. Talaga. Ang galing, kung hindi, mag-aalala pa rin ako sa kanya. Eto na, gusto ko ring magpasalamat kay Wu Shilang. Mas mabuting pumili ng ibang araw. Bakit hindi tayo pumunta doon ngayon? Hindi ba gusto nitong si Mr. Wu na manatili sa opisina ng pahayagan? Kung gayon kailangan kong makipag-usap ng maayos kay Mr. Wu. Tumingin si Wu Mo kay Jing na may ulap na mukha. Sinabi ni Z, kahit anong mangyari sa tatay ko, hindi mo kailangang mag-alala. At saka, kahit na may mangyari sa tatay ko, hinding-hindi ka papayagang Sir-on siya sa labas. Huwag mong isipin na bibigyan ka ng iyong kamahalan ng bagong opisyal na posisyon at ikaw ay magiging labag sa batas. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay isang opisyal ng lingga sa ika-5 baitang. Hanggat walang ginawang masama ang anak ko, hindi mo siya maitaboy. At hindi ka kailanman tatanggapin sa pintuan ng aming pamilyang Wu. Sinabi ni Wu Mo ang mga salitang ito. Muli niyang pinandilatan si Wu Pin, na parang hinahayaan siyang magkaroon ng kaunting lakas, at pagkatapos ay umalis na galit. Nang makita ito ni Song Baeyan, mapait niyang binati si Jingzi at umalis. Kabanata 277 na Departamento ng Pahayagan, unang update. Nang makita si Jingzi na nakatayo doon na tulala, hindi alam kung ano ang iniisip niya, biglang nakaramdam ng pagmamalaki si Wu Pin. Bukod sa mabait siyang kausap, ano pa ba ang meron siya? Hindi ba siya sinanay ng kanyang ama kung gusto niya? Kung ayaw niyang umalis, bakit hindi niya magawang itaboy? Sa pag-iisip nito, ngumiti siya, na nakita ni Jingzi. Anong pinagtatawanan mo? Saglit na natigilan si Wu Pin, at pagkatapos ay sinabing hindi kumbinsido, ano ang mali sa pagtawa ko? Hindi naman, pero pag tumawa ka ulit, papatulan ulit kita, naniniwala ka ba? Huwag kang maniwala. Hindi sumagot si Wu Pin, ngunit itinikom niya ang kanyang bibig, halatang naniniwala ito, ngunit idinagdag pa rin niya, hindi ako nagkamali, hindi ka basta-basta makakatama ng tao. Don't glare at me, this is written in the Dawn Law. Kanina lang, hindi ko alam na ikaw pala ang bagong boss. Na-offend kita at sinaktan mo ako, at tinanggap ko. Pero ngayong hindi pa kita na-offend, kapag sinaktan mo ulit ako, pwede kitang kasuhan. Tama ba lahat? Bagamat ipinanganak si Wu Pin sa isang opisyal na pamilya, alam pa rin niya ang kaunti tungkol sa mga batas ng Angwo. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay hindi nakatanggap ng tugon mula sa sinuman, kahit na ang makapal at bilog na tao na tapat sa kanya. Pagkatayo niya sa lupa ay hindi na siya naglakas loob na magsalita pa, sa takot na masipa ulit siya, kaya tumabi na lang siya. Isang grupo ng mga traidor. Nagmura si Wu Pin sa kanyang puso, ngunit nakataas pa rin ang kanyang ulo, pinananatili ang huling bakas ng katigasan ng ulo. Gusto ko talaga siyang suntukin. Napaisip si Jingzi na nangangati ang ngipin. Okay, dahil mananatili ka, pagkatapos ay manatili. Gayunpaman, hanggat nasa opisina ka ng pahayagan para sa isang araw, hindi ka makapasok sa Wakshan Yuan. Bakit? Hindi kumbinsido ang sinabi ni Wu Pin, sino ka sa palagay mo? Wu Xian Yuan. Ang Immortal Garden ay pag-aari ng Waxian Pavilion, hayaan mo na lang kayo. Kahit na kailangang maging magalang ang aking lolo kapag nakilala niya ang may-ari ng Wang Yuan, sa tingin mo ba ay makikinig sila sa iyo at hindi ako papapasukin? Tumatambay ako sa araw at pumunta sa Waxi sa gabi. Ang Immortal Garden ay naging pinakamalaking espiritual na kabuhayan ni Wu Pin. Ayaw niyang pumunta sa Fragrant Garden dahil sa tingin niya ay masyadong maalay ang mga babae doon. Sinong babaeng disipulo sa Waxian Garden ang hindi mas magaling sa kanila? Well, makikinig talaga sila sa akin. Tumango si Jingzi, sabi ko hindi kita bibitawan, pero hindi ka talaga makakapunta. Ako. Gustong dumura muli ni Wu Pin, ngunit naisip ang nangyari ngayon pagkatapos makita ang nakakatakot na eksena, muli niya itong nilunok at binago ang kanyang mga salita, huwag maniwala. Maniwala ka man o hindi, maaari mo itong subukan ngayong gabi.
Pagkatapos sabihin iyon, hindi na siya pinansin ni Jingzi at nagsimulang mag-ayos ng iba't ibang partikular na gawain para sa opisina ng pahayagan. Ang unang bagay ay paglilinis. Bagamat maluwag ang silid, napuno ito ng ulap-usok na dulot ng mga walang ginagawang bachelor tulad ni Wu Pin, kaya't ang pagsusumikap sa paglilinis ay naiwan sa kanila. 1/4 ng 1 oras. Kalimutan mo na, bigyan mo ng kalahating oras. Linisin ang lugar na ito. Kung hindi ako makontento mamaya, mag-ingat na mabugbog ka. Muli niyang sinulyapan si Wu Pin, kung hindi mo na kumpleto ang gawaing itinalaga sa iyo ng iyong boss sa oras, hindi ko tatalakayin ang pambubugbog sa iyo. Tama. Walang sinabi si Wu Pin, ngunit kumilos siya ng napakatapat at mabilis na sumali sa hukbong paglilinis ng higit sa 10 idol bachelor, na napakabisi. Tila may epekto ang pananakot ni Jingzi. Napakahusay ng lahat at natapos nila ang paglilinis sa loob ng 1/4 sa halip na kalahating oras. Sumunod, ipinaliwanag ni Jingzi ang istruktura ng pahayagan. Matapos pakinggan ito, lahat ay namangha. Hindi pa nila narinig ang modelong ito bago, at lalo silang naaakit sa seksyong pampanitikan. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga scholar. Ang kanilang magandang impresyon kay Jingzi ay nagmumula hindi lamang sa pagsupil kay Wu Pin at sa iba pa ngayon, kundi pati na rin sa talento ni Jingzi sa tula. Pagkatapos niyang ipaliwanag ang kanyang mga ideya, nagsimula siyang maggrupo. Binilang niya ang bilang ng mga tao at nalaman na mayroong 25 bachelor sa Bohol at 33 idol bachelor. Ipinakita nito na mas maraming manggagawang kontrata kaysa sa mga full-time na manggagawa sa isang unit, na talagang nakakatakot. Susunod, hahatiin ko ang pahayagan sa 9 na mga departamento, katulad ng kagawaran ng kasalukuyang ugnayan, kagawaran ng panitikan, departamento ng militar, departamento ng kabuhayan ng mga tao, departamento ng libangan, gayon din ang departamento ng pag-uulat, departamento ng pag-imprenta, departamento ng pangkalahatang affairs at departamento ng seguridad. Nakinig ng mabuti ang lahat, tanging si Wu Pin isang tao lang ang pumulupot sa kanyang mga labi, mukhang nandidiri, at nanunuya. Masyadong tamad si Jingzi na bigyang pansin siya at nagpatuloy, kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa dibisyon ng paggawa sa iba't ibang departamento. Nang marinig ito, lahat ay mabilis na nagtakip ng kanilang mga tainga. Ang bawat isa sa 9 na departamentong ito ay magkakaroon ng isang direktor, o maliban sa departamento ng seguridad. Pagkatapos ang bawat direktor ay gagana kasama ang 6 na miyembro. Pag-usapan muna natin ang departamento ng panayam. Ito talaga ang pinaka-core na departamento. Ako mismo ang mangguna nito sa simula. Mga panayam sa pinuno ng departamento ng pakikipanayam, tulad ng mga general sa seksyon ng militar, mga tagapaglingkod sibil sa seksyon ng literatura, o pagpunta sa korte tungkol sa mga kaganapan sa bawat ilang araw upang. Wow! Lahat! Nang marinig niya iyon ay agad siyang nag-cheer. Walang alinlangan na ang departamento ng panayam na ito ang pinakasikat na bahagi ng pahayagan sa mga tuntunin ng paggana. Hindi lamang ito makakaugnayan sa iba't ibang makapangyarihang opisyal at maging pamilyar sa kanila, ngunit maaari rin itong pumasok sa palasyo at dumalo sa korte. Sila ay mga 6th grade Bohol bachelor pa lamang, kaya hindi ba masyadong cool? Alam mo, dahil napakaraming bachelor sa Angwo, tanging si Song Baeyeon, isang bachelor ng Hanlan, ang maaaring pumunta sa korte. Kung ang lahat ng bachelors ng Bohei ay maaaring pumunta sa korte, gaano ito kahanga-hanga? Ang pinakamahalagang bagay ay ang departamento ng pakikipanayam ay maaaring mag-draft ng mga kandidato sa pakikipanayam ng mag-isa. Kung ang pahayagan ay talagang magiging sikat, ang mga lingkod sibil at mga opisyal ng militar sa buong bansa ay tiyak na nais na lumabas sa pahayagan. Napakagandang publicity opportunity ito. Sa oras na iyon, hindi sila ang namamalimos para sa mga panayam, kundi ang mga lingkod sibil at mga general ng militar na nagmamakaawa na sila ay makapanayam. Hindi man mataas ang kanilang mga opisyal na posisyon, sapat pa rin ang kapangyarihan nila. Sa makatuwid, sa sandaling natapos ni Jingzi ang kanyang pagpapakilala, lahat ay nainggit sa departamento ng pakikipanayam na ito. Sobrang nasiyahan si Jingzi nang makita niya ito. Ngumiti siya at idiniin ang kanyang kamay para hudyat na tumahimik ang lahat, at nagpatuloy, sa oras na iyon, ang pinuno ng departamento ng pakikipanayam ay ipapasa ang panayam at gagawa ng isang transcript. Pagbalik niya, itatakda niya ang tono ng panayam at pagkatapos ay hayaan ang mga miyembro ng departamento ng panayam na magsulat ng isang balangkas at ibigay ito sa mga pinuno ng iba pang mga departamento. Pagkatapos ay isusulat ng mga pinuno ng ibang mga departamento ang mga detalye ayon sa balangkas, at pagkatapos ay italaga ang mga ito sa mga miyembro upang kumpletuhin ito sa isang manuskrito. Sa wakas, pinagsama nila ito at tinitingnan kung may mga puwang. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari mong ibigay ang mga ito sa departamento ng pagprint upang i-print ang mga ito, at pagkatapos ay simulan ang pag-publish ng mga ito. Pagkatapos ay nagbigay siya ng pangkalahatang paglalarawan ng bawat departamento. Maliban sa departamento ng pakikipanayam at departamento ng pag-iimprenta, ang mga responsibilidad ng ibang mga departamento ay halos pareho, iyon ay, batay sa outline lamang upang magsulat ng isang manuskrito, kaya hindi masyadong mahirap.
Pagkatapos magsalita ni Jing Zi, may iba pang nagtanong, President Jing, nabanggit mo na ang ibang mga departamento, ngunit wala pang sinabi ang General Affairs Department at ang Security Department. Ano ang partikular na pananagutan nila? Ang Security Department. Jing Zi Xiao, tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, responsable kami sa pagprotekta sa kaligtasan ng opisina ng pahayagan. Gayunpaman, kami ay isang unit ng hukuman, at ang mga ordinaryong tao ay hindi nang ahas na pumunta rito upang kumilos ng walang ingat, kaya napakadali ng gawain ng Departamento ng Seguridad. Basta't araw-araw kang nagbabantay sa labas ng pinto, huwag papasukin ang ibang tao. Pumunta lang sa opisina ng pahayagan. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, natahimik ang lahat. Kabanata 278 ang numero 1 tao sa Departamento ng Seguridad, pangalawang update. Kung tama ang hula nila, hindi ba itong Security Department ang mga doorman ng mga malalaking mansyon? To put it harshly, siya ang janitor. Ang mga sumunod na salita ni Jing Zi ay nagpatunay ng kanilang mga hinala. Sa oras na iyon, hahanap ako ng magtatayo ng maliit na pavilion sa labas ng pinto. Ang mga tao mula sa Departamento ng Seguridad ay nasa loob. Kailangang mauna sila bago ang iba at umalis pagkatapos ng pag-alis ng iba araw-araw. Aba, mas madali ang trabaho, kaya isa na lang ang tao sa Departamento ng Seguridad. Ang mga tao ay wala ng mga ministro. Ngunit bagaman wala silang titulo ng mga ministro, mayroon silang katotohanan ng pagiging ministro. Okay lang bang pangunahan ang sarili ko? Matapos marinig ito ng lahat sila ay nalampasan ng isip ang Security Department, iniisip na hindi na sila makapasok sa Security Department. Ang Departamento ng Seguridad ay puno ng mga bakante. Handa ka bang kunin ang inisyatiba at mag-sign up upang sumali sa Departamento ng Seguridad? Natahimik ang buong lugar. Tumingin si Jing Zi kay Wu Pin at nakangiting sinabi, Wu Pin, wala ka bang ideya? Umiling si Wu Pin at walang ekspresyon na sinabi, hindi. Damn it, sa tingin mo ba tanga ako? Ang buhay na ito ay mabilis, ngunit ito ay masyadong walang kahihiyan, hindi ba? Ang aking pamilya ay gumugol ng maraming pera upang hayaan akong maging isang walang ginagawang bachelor, ngunit natapos akong magtrabaho bilang isang doorkeeper. Bakit hindi tumawa ng malakas ang mga tao kung kumakalat ang salita? Okay, very good. Ipinalakpak ni Jing Zi ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay itinuro ang iba at bumantong hininga, kung ikukumpara kay Wu Pin, ang iyong kamalayan sa ideolohiya ay talagang mahirap. Ganyan kagandang posisyon, libreng oras na kalayaan, at nakatayo din sa harapan ng pahayagan, pinuprotektahan ang kaligtasan ng pahayagan, isang mahalagang posisyon, dapat gusto ng lahat. Ngunit si Wu Pin ay walang ganoong pagnanais na makipagkumpetensya para sa katanyagan at kayamanan. Ang ganoong magandang posisyon ay ibinigay sa iba. Ang gayong mataas na kamalayan ay nagpakilos sa akin, kaya nagpa siya akong bigyan siya ng ganoong magandang posisyon. Nagulat ang Tiansheng Security Department kay Wu Pin. Sandali lang. Pagkatapos gumaling, mabilis na sinabi ni Wu Pin, sino ang nagsabi na gusto kong ibigay ang posisyon na ito sa iba? Huwag magsalita ng walang kaparirikan, wala akong ganoong kataas na kamalayan. Gusto mong ilagay ang tae sa aking ulo. Hindi pwede. Mapait na nag-isip si Wu Pin. Oh, totoo ba yung sinabi mo? Siyempre totoo. Wala akong intensyon na ibigay sa iba ang posisyong ito. Wala akong mataas na kamalayan na sinabi mo, kaya hindi mo kailangang mamove o isuko ang ganoong kagandang posisyon. Ibigay mo na sa akin. Nang sabihin niya ang, such a good position, sinadya niyang idiniin ang tono niya at mukhang mabisyo. Bueno, dahil hindi kailanman naisip ni Wu Pin na ibigay ang posisyon na ito sa iba halatang gusto niyang itago ito para sa kanyang sarili. At ang huling bagay na gusto kong gawin ay upang samantalahin ang iba at hindi maging kasing ganda ng isang nasa hustong gulang. Opisyal kong idineklara, pumasok si Wu Pin sa Security Department at naging miyembro ng Security Department syempre ang isa lang. Tinatanggap siya ng lahat. Bang bang bang. Sinundan ng lahat ang halimbawa ni Jing Zi at masigasig na pumalakpak. Ngayong may mga tao ang Departamento ng Seguridad, hindi na nila kailangang mag-alala na ang kanilang kasawian ay haharapin sa ibang pagkakataon, kaya natural silang masaya. Maging ang mga walang ginagawang bachelor ay nakahinga ng maluwag. Alinsunod sa prinsipyo ng mahihirap at mahihirap, hindi sila nakiramay kay Wu Pin. Napabuntong hininga si Wu Pin, hindi ko gagawin. Huwag mong gawin. Inalis ni Jing Zi ang kanyang pabirong ekspresyon at malamig na tumingin sa kanya, kung hindi mo gagawin, lumabas ka. Don't think so. Magwala ka, then I have the final say, you can do whatever you want. Gate lang yan, bantay lang, at hindi kita pinapakain ng tae, so anong kinakatakutan mo? Sabi ulit ni Jing Zi. Ito ay marumi at malupit, at lahat ay nakalanghap ng malamig na hangin. Gustong ihagis ni Wu Pinhao ang kanyang manggas at umalis, ngunit sa wakas ay nagpigil. Hindi ako aalis, ngunit gusto kong makita kung paano ka umalis. Pupunta kami sa Waxian Garden mamayang gabi. Umuwi ka muna at magsumbong sa lolo mo. Pagkatapos ay hilingin sa iyong lolo na humingi ng tulong kay Prinsipe Siang. Tingnan natin kung hanggang kailan ka mananatili rito.
Naikuyong ni Wu Pin ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at hindi na nagsalita pa. Tama iyan. Ngumiti si Jing Zi at nagpatuloy, pagkatapos pag-usapan ng Security Department, pag-usapan natin ang General Affairs Department. Napaka-critical din ng General Affairs Department. Responsable ito sa normal na operasyon ng buong pahayagan. Halimbawa, kulang sa papel at tinta ang Printing Department. Kung mayroon ka, pumunta sa General Affairs Department para kunin ito. Maaari kang pumunta sa TESO para kunin ito, o ikaw mismo ang makakabili ng bahagi ng buwan. Siyempre, personal kung itinataguyod ang pagpunta sa TESO para kunin ito, pero ayaw mo pa rin. Hindi ba pera? Tapos kung may kulang sa ibang departamento, pwede rin silang makipag-ugnayan sa General Affairs Department. Pagkatapos, narinig ito ng lahat, naisip nila na hindi masama ang General Affairs Department. Kung talagang pinaandar ito, magkakaroon ng pera. Fat siya. Well, mas magaling sila kaysa sa Security Department. Nang makitang naiintindihan ng lahat, muling sinabi ni Jing Zi, okay, ang mga kandidato para sa Security Department ay napagpasyahan na. Para sa iba pang mga departamento, ang bawat departamento ay may 7 tao, na binubuo ng 3 Bohol Bachelor at 4 na Idol Bachelor, at pumili ng isang ministro mula sa kanila. Sa oras na ito, isang bachelor mula sa Universidad ng Bohol ang nagtanong, President Jing, pipili ba ang ministrong ito ng isa sa atin? Kami, natural niyang ibig sabihin ay ang Universidad ng Bohol. Isang sundalo. Hindi lang siya ang nag-isip, ganoon din ang akala ng ibang bachelor ng Bohol, at maging ang mga idol bachelors mismo ang nag-isip. Kung tutusin, nasaktan lang nila si Jing Zi, paano niya ito hahayaan na maging ministro muli? Ang Grand Bachelor ng Bohol ay nag-iisip na kung ang isang ministro ay bumangon sa kanila, at mayroong 3 Grand Bachelor ng Bohol sa isang ministeryo, ang posibilidad na maging isang ministro ay isang 3 na napakataas pa rin. Tuwang-tuwang tumingin kay Jing Zi ang lahat, naghihintay ng kanyang sagot. Anong magandang bagay ang iniisip mo? Siyempre hindi. Bahagyang nagsulat si Jing Zi. Ang mga bachelor ng Bohol ay agad na nataranta, habang ang mga walang ginagawa na bachelor ay nasa sabik. Ang isa sa kanila ay nagtanong, ano ang ibig sabihin ni Pangulong Jing, posible bang tayong mga tao ay maging mga ministro? Siyempre, patas ang mga pagkakataon. Magpapatupad muna ng rotation system ang ating mga ministro. Magiging ministro ang lahat minsan, at sa tuwing ilalabas ang isyo, papalitan ng pahayagan ang isang ministro ng paisa-isa. Sa madaling salita, responsibilidad ng bawat ministro ang isang isyu ng pahayagan. Sa wakas, pipiliin ang pinakamahusay batay sa mga benta ng pahayagan at feedback ng mga tao. Kahit na wala kang isang opisyal na posisyon, kung gayon ay talagang walang problema. Hindi magiging problema para sa akin na pumunta sa kanyang kamahalan para makakuha ka ng opisyal na titulo mamaya. Salamat, Presidente Jing. Nang matapos magsalita si Jing Zi, tumanggo at yumuko ang lahat ng walang ginagawang akademiko. Nang makita ang maliliit na tagasunod na ito ng kanyang pagtalikod sa isa't isa, si Wu Pin ay galit na galit hanggang sa mamatay. Habang nagmumura sa kanyang puso, lumakad siya sa likuran ng karamihan at bumulong sa kanila, ano ang pinasasalamatan ninyo? Akala ko talaga hahayaan niya kayong gawin ito. Ministro. Hindi naman siya magtatagal, pinicturean ka lang niya ng cake. Makinig ka sa akin, walang nakikinig sa kanya. Pagkatapos niyang itaboy, ako ang magiging presidente. Hindi ba mas mabuti na kayong lahat ay maging mga ministro? Napatingin sa kanya ang lahat at walang pakialam na tumalikod. Lahat sila ay playboy sa pamilya, walang mga espesyal na kasanayan at walang sinuman ang nagseryoso sa kanila. Sa wakas ay binigyan sila ni Jing Zi ng pagkakataon. Sino ba naman ang hindi gugustuhing agawin ito at umakyat? Kabanata 279, kandidato sa Editor-in-Chief, ikatlong update. Ang boses ni Wu Pin ay hindi malakas, ngunit si Jing Zi ay isa na ring taong may panloob na kakayahan, at ang kanyang pandinig ay mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao, kaya ang mga salita ni Wu Pin ay pumapasok sa kanyang pandinig sa bawat salita. Habang palihim na pinapagalitan si Wu Pin, natutuwa din ako sa ugali ng mga walang ginagawang bachelor na ito. Hanggat hindi ka sumuko sa iyong sarili, bibigyan kita ng sapat na pagkakataon upang ipakita ang iyong sarili. Si Wu Pin naman, lalo siyang naiinis. Gaya ng sinabi ni Wu Mo, kung walang malaking pagkakamali si Wu Pin, tila wala siyang dahilan para itaboy siya. Bueno, hayaan siyang pumunta sa kanyang sarili, naisip ni Jing Zi. President Jing, may nakita akong problema. Sa oras na ito, nagtanong ang isang idol bachelor. Parang nawala na siya ng resistensya at marunong na siyang magtanong. Ngumiti si Jing Zi at hinihikayat, well, very good, that's all. Mayroon kaming 25 Bohei bachelors dito, at 33 kaming idol bachelors. Ayon sa klasifikasyon ni President Jing, ang 8 departamento ay nangangailangan ng 24 na Bohol Bachelors at 32 Idol Bachelors ayon sa pagkakabanggit. May isang tao na natitira sa bawat panig. Si Master Wu ay pumunta sa Security Department, kaya may isang Bohol Bachelor pa na natitira. Oo, ano ang iyong pangalan? President Jing, ang pangalan ko ay Zhao Wei.
Pinag-isipan ito ni Jing Zi at natawa ng 2 beses, iniisip na ang pangalang ito ay may potensyal na maging isang paparazzi, oo, obserbasyon. Dapat kang sumali sa departamento ng pakikipanayam. Kung mayroon kang ganoong kataimtime na pananaw sa mga panayam sa hinaharap, makakakuha ka ng maraming eksklusibong impormasyon. Puri ni Jing Zi. Salamat, Pangulong Jing, salamat, Pangulong Jing. Si Zhao Wei, isang lalaki sa kanyang 20s, ay naging isang playboy sa mahabang panahon at hindi alam kung ano ang isang papuri. Tila narinig niya ang unang papuri sa kanyang buhay at halos maluha. Napag-isipan ko ang tanong na ito, dahil maaaring maging abala ako sa hinaharap, lalo na't ang mga pahayagan ay hindi limitado sa isang lungsod o isang sulok. Kailangan kong lumabas paminsan-minsan upang makapanayam, maghanap ng mga materyales, at pagkatapos ay ipadala ang outline pabalik sa pamamagitan ng lumilipad na kalapati. Jingzhou. Tumingin si Jing Zi sa lahat at sinabing dahan-dahan, sa oras na ito, dapat mayroong isang tao sa pahayagan na magbabantay sa akin upang mapanatili ang normal na operasyon ng pahayagan. Ang posisyon na ito ay tinatawag na Editor-in-Chief, at gaya ng nabanggit kanina, bawat departamento ang ministro ay gumawa ng detalyadong balangkas batay sa balangkas ng pakikipanayam sa ministro, at pagkatapos ay isinulat ito ng lahat ng mga miyembro, at sa wakas ay buod ito at ipinadala ito sa editor. Pagsusuri. Kapag sa tingin niya ay okay, ito ay ipiprint at ipapamahagi. Sa wakas ay napagtanto ng lahat na ang editor na ito ay ang pinakamakapangyarihang tao sa dyaryo. Ngayon pa lang, naglalaway na ang lahat sa interview department. Matapos marinig ito, lahat sila ay nagsimulang mag-isip tungkol sa pagiging editor-in-chief, ngunit ang mga walang ginagawang bachelor ay walang gaanong ideya tungkol dito. Sa unang sulyap, ang posisyon na ito ay nangangailangan ng malalim na mga kasanayan sa panitikan. Kahit na ito ay handog sa isang kalahating pusong tulad nila, hindi sila maglalakas loob na tanggapin ito. At may eksaktong isang bakante ngayon, at halatang nakalaan ito sa Bachelor of Bohol. Para sa kapakanan ng pagiging patas, random kaming magpapabunot ng palabunutan mamaya para matukoy ang mga dibisyon. Kung sino ang mabubunot, siya ang mabubunot. Walang tumutol sa paglapit ni Jing Zi. Nais ng lahat na pumunta sa isang mahusay na departamento, at ang pagguhit lamang ng mga lote ang makakasigurado ng pagiging patas. Ngunit hindi na kailangang magbunutan tayong dalawa. Si Wu Pin ang naging nangungunang figure sa Departamento ng Seguridad, kaya natural na hindi na kailangang lumahok. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Wu Pin. Namumula ang kanyang mukha at isinumpo niya sa kanyang puso, si Cao Nima ay pangalawa, at hindi ito kailangan ng paggawa at pamamahala. Para sa pangalawang tao. Pagkatapos ay tumingin siya kay Chen Jianan, si Chen Jianan ito, ang bagong hinirang na bachelor ng Bohe ngayon. Siya ang magsisilbing editor-in-chief ng pahayagan mula ngayon. Kapag wala ako, maaari siyang mag-utos sa ngalan ko. Nagkaroon ng kaguluhan at mga talakayan sa ibaba. Tila hindi nila maisip kung bakit naging editor-in-chief si Chen Jianan nang hindi gumuhit ng lot, at hindi nila matanggap ang gayong hindi patas na desisyon. Paano naman yung fairness na pinag-usapan lang natin? Pagkatapos, isang matangkad na bachelor sa Bohol ang tumayo at nagtanong, President Jing, bakit mo siya hinahayaan, isang bagong dating, na maging editor-in-chief? Sumulyap si Jing Zi sa kanya, bago lang din ako. Bakit hindi mo ako tanungin kung bakit ako ang presidente? Iba naman yun. Saglit na natigilan ang lalaki at hindi kumbinsido. Ang mental journey ni Chen Jianan ngayon ay parang roller coaster din. Kagabi, sinabi niya kay Jing Zi na magiging kasamahan niya ito at aalagaan siya. Bilang resulta, direktang naging amo niya si Jing Zi. At ngayon halatang inaalagaan na siya. Marahil ay naramdaman niyang hindi siya kwalipikado, o marahil ay nag-aalala siya na si Jing Zi ay mahihirapan, kaya tumayo si Chen Jianan at sinabing, President Jing, tama ang kasamahan na ito, baguhan lang ako at hindi ko kayang kumuha ng ganoong kataas na posisyon. Medyo nag-alala si Jing Zi. Pinandilatan niya ito nang hindi nasisiyahan, paano ako gagawa ng desisyon at kailangan ko pa ring makinig sa iyo. Ibinaba ni Chen Jianan ang kanyang ulo at tumigil sa pagsasalita, na may halo-halong damdamin sa kanyang puso. Pagkatapos ay tumingin muli si Jing Zi sa Bohei Bachelor, bakit mo sinasadya? Dahil lang ako ang presidente ng The Newspaper, nasisiyahan ka na ba sa sagot na ito? Siya nga pala, ang pinakamahalagang bagay ay na noong kinubkob ako ngayon, maliban kay Chen Jianan, nakapagsalita ka na ba? Pagkarinig nito ay napaatras ang matangkad na lalaki. Ang bawat isa ay tumingin sa isa't isa na hindi makapaniwala, at hindi na nagkaroon ng lakas ng loob na itaas ang mga pagtutol, ang bagay ay itinuturing na isang tagumpay. Ang dahilan kung bakit pinili ni Jing Zi si Chen Jianan ay ang kanyang pagganap sa pagtatanggol sa kanyang sarili ngayon ay talagang humanga kay Jing Zi. Maya-maya, pinag-isipan niya itong mabuti. Bagamat hindi sila nakikitungo sa isa't isa, wala naman siyang masyadong masamang intensyon. Tulala lang siya at mabuti pang sanayin siya. Tsaka wala naman siyang kakilala. Si Chen Jianan ay itinuturing na, kalahati ng kanyang sarili, kaya mas mahusay na gamitin siya kaysa sa iba. Higit pa rito, araw-araw ang mga Bohol bachelors dito sa mausok na kapaligiran. Walang sino man ang makakagarantiya kung gaano karaming kaalaman ang mayroon sila sa simula.
Gayunpaman, si Chen Jianen ay nanalo pa lamang sa unang lugar sa pangkalahatang pagsusulit at nasa tuktok ng kanyang pag-aaral. Hayaan mo siya. Ang editor-in-chief ay karapat-dapat. Susunod, ay ang pagguhit ng mga palabunutan. Nang ipahayag ang mga resulta, ang ilan ay natuwa at ang ilan ay nalungkot, ngunit ang higit na interesado kay Jingzi ay ang walang ginagawang bachelor na nagngangalang Zhao Wei. Napili siya para sa departamento ng panayam. Tila nakatadhana na si Jingzi ay direktang ginawa siyang ministro ng unang yugto. Sumayaw siya sa tuwa. Pagkatapos maging pamilyar ni Jingzi sa lahat ng staff, nagsimula na siyang mag-utos, okay, ngayong malinaw na ang lahat ng department, magbisi na tayo. Hindi nagmamadali ang ibang department. Magkukwento muna ako. Pagkatapos nito, aayusin na ito ng entertainment department. I-review namin ni Editor Chen ang unang issue at direktang i-print ito kung naaangkop. Terra, Entertainment. Kagawaran. Naikuyom ng ministrong naka-duty ang kanyang mga kamao at sinabing, oh, siya nga pala, kung kaninong maneskrito ang tinatanggap sa huli, ang kanyang pangalan ay ipiprint sa pahayagan para mabasa ng lahat. Bilang. Nang lumabas ang mga salitang ito, lahat ng miyembro ay nasa sabik. Chapter 300 Broken Chapter, ika-4 na update. Kailangang mailathala ng tanggapan ng pahayagan ang unang issue ng pahayagan sa lalong madaling panahon, kaya kailangang mag-overtime si Jingzi. Bagamat kailangan pa niyang pag-isipan ang nilalaman ng ibang mga seksyon, ang entertainment section naman ay maaari na lang niyang ilagay sa isang nobela. Nag-isip siya sandali, at sa wakas ay nagpasya na pag-usapan ang tungkol sa Journey to the West. Binalaan siya ni Sumo Chen noon, na sinasabi na ang espiritong itinaguyod sa Journey to the West ay sumasalungat sa mga nasa kapangyarihan, at magiging mahirap na harapin ito kung gagamitin ito bilang pag-atake ng isang taong may lihim na motibo. Ngunit sa unang isyu ng pahayagan, kailangan niya ng isang kwentong makakaakit ng atensyon ng mga tao. Ang mythical monkey ay walang alinlangan ang pinakamahusay na pagpipilian. Si Andy naman, nakaisip na siya ng paraan para maipaliwanag ito. Kaya nagsimula na siyang magsalita. Sa simula, ang mga nasa entertainment department ay kumukuha ng mga panulat upang isaulo ito ng mabuti, tulad ng pag-aaral, ngunit sila ay na-addict dito at nakalimutan na itong isaulo noon pa man. Ayaw ni Jingzi na magsulat ng nobela, ngunit magkwento, kaya pinaikli niya ito at sinabi ito ng napakabilis, at hindi nagtagal ay naabot niya ang yugto ng pagdudulot ng kalituhan sa langit. Nang marinig nila na ang unggoy ay nakagat ng umaatungal na aso, lahat ay napabuntong hininga, maliban kay Wupin na nagtanong dito. Ang dakilang Sage Kishan ay may 72 pagbabago at may kapangyarihang maabot ang langit at lupa. Paano siya nakagat ng aso? Ay, kalokohan. Hindi ito pinansin ni Jingzi at nagpatuloy sa pagsasalita. Ang unggoy ay ipinakulong muli ni Taishang Laojun. Nakuha ang Bagua Alchemy Furnace. Maaaring isara ng sirangkalan ang Great Sage Kishan. Ang Rui Golden Cudgel ay maaaring malaki o maliit. Ilabas mo ito at ito ay magiging mas malaki. Hindi ba ang sirangkalan na ito ay madudurog? Ha, kalokohan. Nang mabalitaan kung pinigilan ng unggoy noong nasa paanan na sila ng Wuzi Mountain, muling pinulupot ni Wupin ang kanyang mga labi. Ang Monkey King ay hindi magagapi, paano siya masusupol ng basta-basta? Ay, kalokohan iyon. Nagalit talaga si Jingzi, iniisip na ang taong ito ay maaaring maging bayani sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa kanya ng keyboard. Nakakahiya kung hindi pumunta sa construction site para itaas ang issue. Tumigil lang siya sa pagsasalita at sinabing, Terra, ang galing mo, bibigyan kita ng pwesto, sige ka mag-usap. Sa sandaling magaling magsalita si Wuping, tumigil siya sa pagsasalita. Ngunit itinaas pa rin niya ang kanyang ulo na hindi kumbinsido at sinabing may katwiran, hindi maganda ang sinabi mo, ngunit gusto ko lang sabihin ito. Okay, hindi na ako magsasalita, o maaari kang lumabas at bantayan ang pinto. Hindi sila lalabas, at hindi rin ako lalabas. Bagamat nakikipagtalo siya, gusto pa rin itong marinig ni Wupin. Kung tutuusin, wala pa siyang narinig na kawili-wili. Mukhang mas komportable ang kwento kaysa sa pagpunta sa Waxian Garden para makinig ng kanta. Sige, kung hindi ka lumabas, hindi na ako magsasalita. Simpleng sabi ni Jingzi. Saglit na tahimik ang silid, at pagkatapos ay nagsimulang hikayatin siya ng mga walang ginagawang bachelor na sumunod kay Wupin. Young Master Wu, lumabas ka lang. Oo, hindi mo mapipigilan kaming lahat na marinig ang kwento dahil sa iyo, tama ba? Young Master Wu, sasabihin na lang namin sa iyo ang tungkol dito pagkatapos naming makinig. Ngunit si Wupin ay nanatiling hindi natinag at tumangging lumabas. Si Zhao Wei, ang pansamantalang direktor ng Departamento ng Pakikipanayam, ay lumabas, komandat sa bilog na lalaki, at silang dalawa ay lumapit kay Wupin. Anong gusto ninyong dalawa gawin? Maingat na tanong ni Wupin. Master Wu, ipakita ang iyong estilo at makinabang ang lahat. Payo ni Zhao Wei. Master Wu, gusto ko pa ring marinig ang susunod na nangyari sa unggoy, ngunit huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa iyo mamaya. Payo din ng makapal at bilog na lalaki. Ba, kayong dalawa ay kumakain sa loob sa labas. Dumura ni Wupin, gaano kalaki ang effort mo ngayon, at lahat sila ay nagrebelde. At ikaw, bakit mo sinasabi sa akin?
Ni hindi mo magawang magsalita para sa iyong sarili. Sabihin mo sa akin kung ano ang iyong sinasabi. Nasaan ang iyong ina? Ang makapal at bilog na lalaki ay nag-alinlangan noong una, ngunit pagkatapos marinig ito, binuhat niya si Wu Pin pataas nang hindi nagsasalita. Itinaas din ni Zhao Wei ang kanyang kabilang braso, habang si Wu Pin ay umiiyak na parang lobo. Dinala siya sa labas ng pinto. Sa takot na muli siyang pumasok, pinapunta ni Jingzi si Han Han upang manood sa labas ng pinto. Matagal nang narinig ni Han Han ang bahaging ito ng kwento, at alam niyang hindi masyadong kawili-wili ang sumusunod na balangkas, kaya tumanggaw siya at sinabing, batasang pinuno ng nayon, bilasan mong magkwento, gusto ko pa ring marinig ang iba pa. Naghiyawan ang lahat. Nakikinig, lahat sila ay nagsitinginan ng naiinggit kay Han Han. Napakagandang sundan si Pangulong Jing at makinig sa mga kwento anumang oras. Tulad ng inaasahan ni Han Han, ang susunod na kwento ay umikot sa Tang Monk. Ang lahat ay sabik na naghihintay sa unggoy, ngunit sa huli, naghihintay sila ng isang monghe, hindi pa banggitin kung gaano sila kabalisa. May patuloy na nagpapaalala kay Jingzi, unggoy, unggoy. Huminto si Jingzi, tumingin sa kanila at sinabing, kahit na nagkukwento ako sa inyo, trabaho ninyo ito. Huwag kayong umarte na parang ilang manunood. Kailangan ninyong pinuhin ito. Ang kakanyahan ng kwento ay garantisadong makakakuha ng atensyon ng ibang tao kapag naisulat, naiintindihan. Tumanggo ang lahat bilang pag-unawa, ngunit gusto pa rin naming marinig ang susunod na nangyari sa unggoy. Hay nako, hindi ko pa rin maintindihan. Ang pagkukwento ay parang buhay lang. Kailangan may ups and downs. Kakayanin ba ng katawan mo ang ups and downs araw-araw? Dito rin nagtatapos ang kwento ng entertainment section ng isyong ito. Akalain mo kung panoorin ito ng ordinaryong tao. Ngayong tapos na ang kwento, ano ang iisipin nila? Tanong ulit ni Jingzi. Baka magmura ako. May nagsabi, at saka nag-isip. Hindi, papagalitin talaga kita. Maaaring gusto mo ring malaman kung sino ang sumulat nito. Hoy, sinabi ni Pangulong Jing na ang pangalan ng manunulat ay ipiprint sa pahayagan, at malalaman nila ito sa isang sulyap. Wow, tapos ito. Kakilakilabot. Magbabato yata sila ng itlog sa bahay diba? Itlog. Sino ang handang magbato ng higit? Bigla akong nakaramdam ng matinding pressure. Ngumiti si Jingzi, ngunit sinabi ng may kasiyahan, kung ito ay totoo, nangangahulugan ito na ang aming layunin ay nakamit na. Ano ang nararamdaman mo pagkatapos makinig dito ngayon? Gusto kong magpatuloy sa pakikinig. Yun nga pala, iniisip din ng mga tao. Gusto pa rin nilang ipagpatuloy ang pagbabasa, sabik na naghihintay na maglathala tayo ng dyaryo araw-araw, at lalong yumabong ang ating pahayagan. Ito ang tinatawag na breaking the news, naiintindihan mo ba? Tumanggo ang lahat, mukhang naiintindihan ko. Ayoko. Naiintindihan mo, gusto ko talagang intindihin mo. Marami pang mga ganitong kwento sa hinaharap, at sasabihin ko sa kanila lahat. Kailangan mong pag-aralan itong mabuti sa bawat isyu ng pahayagan. Maintindihan. Halika. Tuwang-tuwa ang lahat nang marinig nilang sinabi ni Jingzi na marami pang kwento. Sinadya talaga ni Jingzi na idikit ang kwento dito dahil alam niyang siguradong makakahanap si Wu Pin sa labas nang magtatanong kung ano ang nangyari sa unggoy. Kung sasabihin sa kanya ng mga tao sa silid na hindi nila alam, mababaliw si Wu Pin at hindi maniniwala. Feeling na lahat nagsinungaling sa kanya. Hehe, mag-alala siya hanggang kamatayan. Okay, mabilis na maglalathala ng maneskrito ang entertainment department base sa kwentong ito. Hindi naman kailangang masyadong maraming salita, ngunit dapat ay maigsi, kung hindi, hindi magkakaroon ng sapat na papel. Oo, Presidente Jing. Sabi ng isang taga-entertainment department. Ang mga tao mula sa General Affairs Department at Printing Department, pumunta sa Teizo at hilingin sa kanila na tumulong sa paglipat ng 3 set ng movable type printing equipment. Kapag isinulat ng Entertainment Department ang kwento at ipinakita ito sa Editor Chen, magsisimula na kaming mag-print. Oo, Presidente Jing. Gatlang M gatlang M gatlang M gatlang M. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.